controversy, I have been cooperative. I personally appeared before the proper authorities. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. I provided the information and documents asked of me. I did not hide. I did not. Di naman kapani-paniwala ang ICI eh. Yung sinasabi mo na nag-submit ka ng affidavit, eh naging VIP ka nga ron eh. Hindi nga na subaybayan ng tao at hindi napanood ng taong pagpunta mo ron eh. Ng hearing sa Supreme Court, ay sa ICI. Kapani-paniwala ba? Hindi naman, di ba? Run. I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed Dapat live plunder, eh. conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the Ombudsman may be contemplating against me. Ayan. Nako, mga kababayan at mga kapads press. Nagsalita na po at binasag na niya ang nakakabinging katahimikan niya. Nasa loob po ng pulo. Nakakabinging katahimikan niya dati na talagang halos sa pananahimik niya pero may gumagalaw. Yung mga galamay niya. Kaya tuloy, napapagbintangan. Kumbaga, ito, busy-busy. Kaya po itong si Tambi, na-picturean to eh, di ba? May picture sa mga social media na siya yung nakikipagsabuatan sa mga makakaliwa. Yung makakaliwa na siya naman ang tutuligsa at titira at bumabalahura sa pangalan ni Inday Sara. Talagang binalahura nila. Nangunguna ni Franz Castro, di ba? Yung pagkabalahuri nila, hiniya nila si Vice President Inday Sara. Di ba? Kaya, heto po kasi ang kasabihang kinaiinisan ng mga Pilipino. Ang katahimikan ng isang tao na may tinatagong pangit na ugali, pero tahimik. Yan po, di ba? Anyway, dito sa pagsasalita ni Martin Tambil Romualdez ay hindi na tayo magtataka dahil magbubuhat siya ng sarili niyang bangko dito. Di ba? Dahil sa pananahimik mo dati ay na walang iba na ang pinagkakabalan mo ay mamuliti ka. Yun nga, nakipagsabuhat na nga pa sa mga makakaliwa para balahurain mo ang pangalan ng aming Vice President Inday Sara. Ngayon, dapat malinaw ang bawat sasabihin mo dahil hindi na bago ang lahat kasi ikaw ang sinisigaw ng mga Marines base sa kanilang nadiskubre, base sa kanilang testimonya ng Marines mga Marines yun, para sa kanilang amo na si Saldico. Diba? Eto isang tanong. Kaya ka ba lumabas ay dahil papalapit na sa mastermind ang ginagawang pagdinig ng Supreme Court para sa GAA? Nagtatanong lang dahil ongoing po kasi ang GAA case hearing sa Supreme Court. Kaya kasi ang tatahimik ka dyan tapos kunwari nagpunta ka sa hearing ng ICI na walang kwentang ICI na naging VIP ka doon dahil hindi makapalag ang ICI dahil sumusunog sa tugtog ng tango na kagaya ng script mo. Diba, Tambi? Kaya ito po, bago po ang lahat ay welcome po muna sa aking channel at ito muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya ito patuloy po natin at panoorin ang video ito. Magandang araw sa inyong lahat. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. I did so because I believed that if I cooperated fully, submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself. But there comes a point when silence is no longer prudence. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. I will face this head on. Dapat, noon mo pa ginawa yan. Para madepensahan mo ang sarili mo
Ang problema, dapat tinuloy ng ng hearing sa Senado yung Blue Ribbon, 'di ba? Kaya swerte mo rin, dahil hindi nga natuloy, ang hearing sa Blue Ribbon Committee, dahil yung partial report nila, 'di ba? Hindi nga sila makapag full report, dahil hindi pinipirmahan ang partial report ni Pinky Lacson ng Blue Ribbon Committee. Ganun po ang nangyari. Dapat sa tamang area at hindi ka diyan nagsasalita at dapat may paliwanag mo 'yan. Dapat ang nangyayari sa hearing, kasi mas maganda sa hearing kung ganyan ka at magpapaliwanag ka, kasi may mga tanong. Dito naman sa pagsasalita mo, wala namang magtatanong sa iyo. Dapat nasa hearing, 'di ba? Mas maganda kasi rin sa hearing, may magtatanong at maraming tanong na dapat nilang malaman. Hindi yung magsasalita ka lang diyan, 'di ba? Hindi yan ang pananahimik. Hindi yan yung talagang babasag sa pananahimik mo. Ang tunay na babasag sa pananahimik mo ay yung nasa hearing ka at magtatanong-tanong ang mga senador para sa iyo. O kaya sa Supreme Court. Kapag pinatawag ka na sa Supreme Court, malamang sa malamang, dapat pumunta ka. Dahil doon mo ipapaliwanag ang sarili mo. Diba? Ngayon, ongoing hearing ang Supreme Court. Sana, mabanggit at masupwina ka ng Supreme Court. I will speak with facts because the truth deserves to be heard. Today, I'm taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. From the start of this controversy, I have been cooperative. I personally appeared before the proper authorities. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. I provided the information and documents asked of me. I did not hide. I did not. Di naman kapani-paniwala ang ICI. Yung sinasabi mo na nagsubmit ka ng affidavit, naging VIP ka nga ron. Hindi nga na subaybayan ng tao at hindi napanood ng taong pagpunta mo ron ng hearing sa Supreme Court, ay sa ICI. Kapani-paniwala ba? Hindi naman, di ba? Run. I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed Dapat live, plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the Ombudsman may be contemplating against me. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information, so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out. Pero ikaw yung namumuno sa BICAM. Ikaw ang nagkukumpa sa BICAM. Ikaw rin ang nagkukumpa sa buong institution nyo na kongreso, di ba? Kaya wag mo nung sasabihin na hindi ka naging parte. Di ba? Supervised and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. The agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the National Expenditure Program, and that program is then submitted to Congress. From there, the House deliberates, but the House is not one person, and it is certainly not the Speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, and institutional processes. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members. No speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. And in the Appropriations Committee itself, there are already more than 100 members, with many vice chairs, and Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. So I have to ask, if there were real concerns about irregularity. Hindi. Nagano kayo hindi kayo nag-live Na 4 members na lang kayo noon, di ba? Nagdesisyon. Doon nyo kinalikot
Doon nyo, kayo ang inhinyero, kumbaga kayo ang engineer ng mga, kumbaga pakikipagsabuatan, at kayo rin ang, kumbaga, inhinyero kung paano kamadahin ang budget, di ba? Kaya nga, ang laki-laki ng unprogram dahil sa kayo ang magdahilan sa mga blanco na mga yung lumabas na na blanco, ang dami, di ba? Tapos, yun, doon ang nangyari. Doon na nagsabuatan, di ba? 4 na miyembro ko, ang tinatawag na technical committee. Kayong 4 lang ang nagdesisyon dyan sa loob. Hindi nyo na sinama sa technical committee yung mga ibang miyembro mo nyo dyan sa Senado at saka sa Kongreso. Maliwanag na maliwanag di ba? Ngayon, sinasabi mo 100 ang mga nagdesisyon? Mali. In the budget process, why were these not formally raised during the deliberations or even during the plenary? The budget deliberation does not stop in the House. The Senate also conducts its own deliberations, reviews its own version, and plays its own role in shaping the final budget, and it is not a bystander. It is an active constitutional participant in this process. Alam nyo, ang budget committee, ang technical committee dyan, naging 4 na lang kayo dyan Si Saldico, si Grace po, si ikaw, di ba? Pati si Escudero. 4 kayo di ba? Maliwanag na maliwanag. After that, the House and the Senate reconcile their versions in the bicameral conference committee. Only then is the final bill transmitted to the President for approval or veto. So let us be honest about what becomes law. Ano yung binito? Ang tanong doon, ano yung binito? Diba? Wala rin kwenta yung mga binito. Ngayon nga, ang binito nyo, ang natanggal talaga sa mahahalagang binito ng Presidente, yung foreign assistance na project para sa railway. Ang laki nun. Dapat napapakinabangan na ng mga tao sa gitna ng oil crisis Dahil kapag marami tayong tren, hindi mararamdaman ang gastos sa oil crisis o hindi mararamdaman ang malaking pangangailangan sa oil crisis. Yan yung subway hindi nyo tinuloy dahil tinanggalan nyo at ginawa nyong unprogram diyan sa Baicam. 'Di ba? Pati yung yung railway na binaklas na yung triles nawalan din ng foreign assistance. Unprogram din. Di ano ngayon? Di hanggang ngayon mag-28 na. Hindi pa nasisimulan yung mga project na yan dahil nga unprogram ang ginawa sa foreign assistance funds. Malinaw na malinaw. The national budget is not the act of one person or one chamber. It is a product of a constitutional chain involving the executive, the House, and the Senate. This is something I want the public to understand. The budget process is collective, multi-layered, and shared. Accountability must apply to everyone involved, not selectively assigned after the fact. And certainly not when it becomes Sinungaling, number 1. Accountability, hindi. politically useful. If corruption were to occur in a magnitude made known to us over the past months, then it's clear that the real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution of the General Appropriations Act. It happens when projects are implemented. It happens where projects are actually implemented, where procurement is undertaken. Sino ba yung nasa executive, di ba? Sa mga budget ng GAA. The Diba? monetary disbursements are actually made. And it happens when substandard projects are passed off as legitimate or when ghost projects are made to appear real. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch, where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground Tama. than in the collegial legislative body where constitutional role is deliberation and appropriation. Congress does not build flood control projects. Congress does not conduct procurement. Congress does not inspect whether a project was actually completed. Congress does not certify whether the work done was substandard or not. So if the allegation is that there was a systemic corruption in flood control implementation, then the public should ask the obvious question: where does implementation actually happen? Definitely not in the session hall of the House of Representatives. Here's the simplest way to test that theory that I am the mastermind of this scheme. If I were truly involved in a fraudulent scheme of this nature,
then the first place one would expect to see that pattern would be in my own district, in the projects most easily associated with me. You would have seen it in Tacloban, but I say this with absolute certainty. You won't see it in my district. My district has zero ghost and zero substandard flood control projects. Zero. And that is verifiable. To prove this point, I'm authorizing my staff to share and release to the public the list of all the projects in my district that the authorities may deem attributable to me. Let the public scrutinize and verify for themselves. As I already mentioned, corruption of this scale is not a one-man operation. It requires two things: budget decisions and implementation on the ground. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Yes, I was updated on the general outcomes of the deliberations, but I had no visibility with regard to the specific details of the discussions, including particular amendments or insertions approved during these closed-door deliberations. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. However, two people were instrumental in making those budget decisions: Chis Escudero and Zaldico. And once the budget becomes law, the work of implementing flood control projects, or any project for that matter, is solely within the purview of the executive, including the DPWH. Yung mga mali-maleta, ano yun? Di ba? Kung hindi ka kasali, ikaw rin naman nagkukumpas. Ikaw talaga nagkukumpas. Di ba? Certainly not by legislators. I understand the anger of the public. The Filipino people have every right buti to be angry naintindihan because mo, stolen di ba? public funds. Buti naintindihan mo ang galit ng tao. Di ba? Ngayon, ang galit ng tao, wala na kay Sara. Hindi kay Sara. Nasa administrasyon ang galit ng mga tao. Dahil wala nang magawa ang administrasyong ito kundi mamulitika. Kaya lalo nagalit ang tao eh. Dahil ini-impeach nyo sa kabila ng oil crisis, puro impeachment ang ginagawa ng mga galamay mo. Diba? Mga galamay mo pa rin naman yung mga nasa Committee on Justice eh. Diba? Eh yan at mga yan pa rin ang mga nasa Quadcom eh. Diba? O ano yun? Are taxes derived from hard-earned money. I'm not asking the public to look away. I'm asking everyone to look where the evidence points, not where it is politically convenient or politically motivated. So I ask the Ombudsman and the public these questions. Who has been named in sworn testimonies and affidavits? Whose name actually appear in credible accounts made under oath? If there are sworn accounts pointing to other personalities across the chain, whether in budget deliberations or in implementation, then those leads must be pursued with the same seriousness and the same urgency. Accountability cannot be selective. For months, I chose silence because I believe in our legal system and in the rule of law. But my silence is now being exploited with politically engineered and fabricated narratives. What's even more disturbing, and this is something that cannot be ignored, is that there are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Zaldico, to construct a narrative that serves their own interests. So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. And I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. Kayo naman ang nagsimula ng political play, di ba? Kunwari, pa-victim-victim ka pa. Ang hirap sa'yo, pa-victim ka sa ginagawa mong yan. Sa mga sinasabi mong yan. Di ba? Kaya nga sabi mo, buti na alam mo na ang mga tao galit na. Pero, talagang hindi namin masabi. Hindi sila galit sa mga Duterte. Galit sila sa nangyayari ngayon. At sa gobyernong ito, sa totoo lang. I will not be the fall guy for other people's corruption. I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration and past administrations as well. And I say this carefully. If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally, soberly, and according to evidence. But if certain people insist on waging this in the court of public opinion, then I will have no choice but to defend myself publicly as well. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient.
Do not settle for the easiest headline. Do not confuse public pressure with prosecutorial duty. What I ask of the Office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. This is a serious matter, and it should be handled with seriousness, not with haste, theatrics, or shortcuts. I'm ready and willing to respond to every Kahit na anong pagsasabi mo at pagsasalita mo diyan, sa akala mo ba mababawasan o mawawala ang galit ng tao sa'yo? Tanong lang, di ba? Hindi. Kasi naranasan na ang mga tao kung paano sila bahain at paano sila mamatayan ng kanilang minamahal. Dahil sa flood control na yan, na sana ay nasurvive ng mga binaha na mga maraming tao. Kaya may babalik natin ang nakaraan sa flood control. Napakasaklap po ang nangyari sa mga buhay ng mga binaha sa mga tao. Biktima ng mga binaha. Yan po ang matindi dyan. Ang laki ng pera, corruption, na imbis na malunasan ng sakit dahil sa PhilHealth, yung pondo ng PhilHealth, di ba? Huwag po natin kalimutan kung paano nila binalahura ang pondo ng PhilHealth. Yan po. allegation in the proper forum, through the proper pleadings, motions, and submissions that the law allows. And to those who think they can throw me under the bus to save themselves, this is what I have to say to you. I am ready to defend my name. My silence should not be mistaken for weakness, ignorance, or fear. I know enough to defend myself, and if I am forced to do so in public, I will. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Kaya po, no, hanggang dito na lang. Problema, hindi naman mababawasan talaga ang galit ng tao sa'yo. Hindi mawawala. Kahit anong i-depend mo sa pangalan mo. Dahil nasubaybayan na ng mga tao eh. 'Di ba? Nagsimula yan kay Diskaya na talagang umalingaso ang pangalan mo. Doon na nadiskubre, doon nagulat ang mga tao. Pero diyan sa sasabihin mo, wala nang kagulat-gulat. 'Di ba? Kaya yan po, no, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.